Let us get OKC in the Western Conference Finals. I guarantee Oh it. my God. Naglabas ng prediksyon ang ESPN sa magiging future ng LA Lakers. Siguradong manggagalaite lalo yung mga haters ng Lakers dito at parigurado namang ma-excite yung mga fans. Kahit ako very exciting sa pahayag na to ng ESPN at yung prediction nila sobrang nakaka-excite na mangyari. Yan yung bold and exciting prediction ng ESPN na ang ibig sabihin lang sobrang laki talaga ng pag-asa na mangyari yung prediction nila na yan dito sa Lakers na maging isang champion contender sa season na to. After kasi ng sobrang unpredictable move na ginawa ng mga to sa trade deadline na kuhain itong si Luka kapalit si AD, isipin mo rin talaga na pwedeng maging isang malaking pagkakamali ng Lakers na tanggalin si AD, lalo ito yung pinaka-inaasahan nilang frontcourt defense and eventually yung numbers niya na pinuproduce every game, na kung iisipin nga natin na hindi naman talaga kayang punan ni Luka yung defensive impact na binibigay ni AD dahil isa rin yung depensa sa weakness nga nitong si Luka kahit nang nasa Dallas pa yan. Tapos pumasok pa dyan yung doubt ng marami na kung sakali nga ano yung magiging outcome ng kombinasyon ni Luka at LeBron, diba? Pero nawala lahat yan, lahat ng pagdududa sa unang debut game ng mga to kontra sa Jazz dahil nagpakita ng magandang resulta sa game itong si Luka. Even na mayroon pa tong minutes restriction dahil nga kakagaling lang yan sa injury, pero maganda yung naging unang pagsasama nila ni LeBron. At oo, tama kayo na hindi talaga nagagamit itong si Luka sa depensa ng team. Kaya nga meron silang Jared Vanderbilt ngayon na mas nabibigyan ng playing time, sila Trey Hemison na nagiging suporta ngayon sa frontcourt nila. Sa Western Conference kasi tinitignan na isa sa may magandang hinaharap para sa pagpasok ng playoffs hanggang sa finals itong team ng OKC at itong LA Lakers ngayon mas tumataas na rin yung potential. Ang OKC ngayon kasi nasa top 1 seed at may 44-10 standing, samantalang nasa pang-5 spot naman ngayon ang Lakers na may 32-10 standing at tiebreak sila dyan ng Denver Nuggets. Itong OKC talaga yung team na nagdodomina dito sa Western, pero yung tinitignan nga dito ng ESPN yung mas malaking magiging advantage ng Lakers pagdating sa mga star player lalo na superstar. Dalawang team na to yung magtatapat sa semis o finals, yan yung nasa prediction ng ESPN. Remember mga pare ko, prediction lang to ng ESPN yung pinag-uusapan natin. Dahil nga sa nakita ng ESPN yung napakabigat na movement nitong Lakers ngayong season, mula nang kuhain nila sila Dorian Finney-Smith, Shake Milton at itong ang blockbuster trade nila kay Luka at gumawa pa sila ng major trade para makakuha ng sentro. At kung sakali nga lang mga pare ko na yung Luka and LBJ combination sa Lakers maging epektibo, dalawang superstar sa iisang team na kung iisipin nga talaga mas kaya pang magdomina ngayon. Kaya naman ngayon sobrang laki ng expectation ng ESPN dito sa Lakers kumpara dito sa mga youngstar ng OKC. At ayon nga mismo dito kay Shannon Sharp ng ESPN na kung sakali lang naman mga pare ko kasi pinag-uusapan nga natin dito yung bold prediction nitong ESPN at baka merong mga LA Lakers haters na magalit sa video ko. Yung bold prediction kasi nitong ESPN kung sakali lang naman na magtapat itong OKC na number 1 seed dito sa Western at ang Lakers. Kung magtatapat nga raw sa finals yung dalawang team na yan sobrang laki ng chance ang idomina ng Lakers yung team na yan ng OKC, lalo na ngayon sa naging roster ng Lakers na talagang mas pinalakas pa. At kung pag-uusapan naman talaga natin yung kasalukuyang kampanya nitong Lakers na may Luka at LBJ sa lineup mas lumiliwanag pa sa ngayon yung pagiging champion contender ng mga to sa season. Isa sa mga binaliwalang team itong Lakers sa Western dahil sa naging inconsistency ng mga to sa pag-uumpisa ng season, pero ngayon nga meron silang magandang run at nasa momentum na ng mid-season at meron silang 10 wins, 2 lose in 12 games. Last month pa mga pare ko nagsimula yung magandang run nitong Lakers kung babalikan natin sa Western. Kasabay nga ng trade na yan na nangyari mula kila Dorian Finney-Smith, Shake Milton sa Brooklyn.
mas tumaas yung offensive at defensive ratings nila. At kahit na wala pa si Davis sa kanila hindi ganun naging kalaki yung impact ng pagkawala niyan dahil nga napuna ng mga traded forward nila. As of now mga Paragoy meron silang 10-2 record mula na mag-umpisa yung January, at sa mga record na yan ng Lakers kasama nilang tinalo yung mga contender team dyan. Tulad nga nitong Golden State Warriors, Indiana Pacers, New York Knicks, LA Clippers at ang number 1 seed ng Eastern, itong Boston. Yan yung mga contender team na talagang mabibigat na mula sa Eastern at Western Conference na tinalo lang naman nitong Lakers ngayon sa maganda nilang roster. Kaya nga literal na biglang umagaw pansin ngayon sa season itong Lakers. Tiebreaker sila ng Denver Nuggets para sa ikatlong pwesto sa Western Conference standing. Dalawang laro lang naman ang agwat nila mula dito sa Memphis Grizzlies para sa ikalawang pwesto. May dahilan naman talaga kung bakit sinabi ng ESPN at nasa prediction nila yung pagiging champion contender ngayon itong Lakers. Dahil ngayon pa lang 'di ba mga pare ko, sa pagsisimula nitong si Luka at LBJ sa Lakers mas nakikita pa na mas magiging mabigat lalo yung roster nila. Lalo na kung sa oras na makakuha na sila ng isa pang matinding dominanting center na kinakailangan nga nila, dahil ito ngang si Alex Len parang hindi pa sila talaga kumbinsido sa nilalaro. Dahil talagang ang hinahanap ng mga to yung isang matinding frontcourt defender na magpapalakas pa sa kanilang depensa. 'Di ba? Kung iisipin natin yung movement na to na ginagawa ng Lakers, nakikita talaga yung pagiging contender team na hinahabol ng mga to, lalo na nitong si Rob Pelinka.